dumating ang katapusan ng dagat ng dugo. 90% ng mga katubigan sa buong mundo. Nagiging isang nakakatakot na dagat ng dugo. Bumagsak ang sibilisasyon. Ang mga nakaligtas ay walang magawa kundi maglakad ng pagod sa mga guho. Pero ako ay sa pamamagitan ng sistema, ay unti-unting ina-upgrade ang aking kagamitan sa gitna ng apokalipsis. Ang kakaibang bangkay na walang silbi sa iba ngunit nakapipinsala. Para sa akin, ito ay lamang isang pinal na gamit. Ako, buhay pa rin. Na-activate na ang blood refining system. Natukoy ang target na maaaring masira, ang blood sea crawler. Gusto mo bang sirain ito? Sistema. Nanonaginip ba ako? Sa kasalukuyan, ang sistema ay mayroong paunang halaga ng enerhiya na 0 puntos. Inirerekomenda na i-decompose ang mga blood sea crawlers. Kailangan ng 2 puntos. Pagkatapos ng decomposition, makakakuha ng mga materyales tulad ng blood core at blood oil. Pagalingin ang mga sugat. Kumpirmahin ang decomposition. Mas mabuti na ang pakiramdam ng katawan. Magpatuloy. May ilang mga bangkay ng mga naglalakad na puno ng dugo sa paligid. Ngunit sobrang sira na hindi maaring makuha ang mga nukleong dugo. Ang makakapagdulot ng ganitong pinsala. Siguradong mga may kakayahan sa karavan. Hindi marami ang mga kakaibang sumalakay sa karavan. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay tiyak na isang bangungot na tiyak na ikamamatay. Sistema. Maaari bang gawing armas ang mga materyales na ito? Walang nahanap na magagamit na materyales para sa pagpapalakas ng armas. Inirerekomenda na unahin ng host na gumawa ng proteksyon. CJ. Gamit ang leather 2 at buto 1-0, gagawa tayo ng panloob na panangga. Gastos ay 4 na enerhiya. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? May sapat bang mga materyales? Naitala na sa 0 puntos ang enerhiya. Sigurado ka? Ang galing ni Shenzhou. Ang galing ng kanyang armor. At pwede pa itong itago sa ilalim ng pang-itaas na jacket. Matapos mag-combine, marami pang materyales ang natira. Kailangan na lang itong ilagay sa bag at dalhin pabalik. Huminto ka. Bata. Yung malaking bag mo. Di ka naman mag-aalala kung maghati tayo ng konti, di ba? Ibigay mo na yung mga bagay. Tapos umalis ka na. Yung bag ay puno ng mga materyal na pinaghiwa-hiwalay ng sistema. Hinding-hindi nila dapat makuha. Ganyan ang tama. Maging maingat at ilagay ang mga bagay. Patawarin kita sa buhay mong aso. Kapatid na Kiang. Tingnan mo ang dami niyang sugat. Mukhang hindi na siya tatagal. Mamatay ka. Naghahanap ng kamatayan. Bakit buhay ka pa? Kuya, ikaw. Pinatay mo si Son Qiang. Pero si Son Qiang yun. Kapatid niya si Son Hu. Kilalang may kapangyarihan sa convoy. At siya ay tao ni Son Hu. Isang fire elemental na may kapangyarihan. Walang sinuman sa convoy ang mailakas na makalaban. Pinatay mo si Son Qiang. Siguradong hahanapin ka niya para maghiganti. Nakatukoy ng mga materyales na maaaring palakasin. Composite na crossbow. Inirerekomenda ang pagkonsumo ng 1 dugo at 5 buto. 2 balat para mapalakas bilang nakakatakot na composite na crossbow. Pataasin ang lakas ng pagtama at bilis ng pagbaril. Kumpirmahin ba? Kumpirmahin. Baka sundan siya ng ilang sandali. Hanapin ang pagkakataon na patayin siya.
Zhu Fang, tama ba? Maaari ba akong lumapit? Huwag kang mag-alala. Ako si Zhao Yu, ang leader ng convoy. Maaari ba akong lumapit at makipag-usap? Lapit ka. Tungkol kay Sun Qiang. Naayos ko na. Tungkol kay Sun Hu, hindi kanya guguluhin. Kaya mo siyang kontrolin. Kakausap ko lang ang iba. May ilang mga may espesyal na kakayahan na nag-meeting. Sinabi nila ang tungkol sa sitwasyon mo sa kanila. Pareho lang ang ibig sabihin nila sa akin. Kailangan mong harapin ang iyong kapangyarihan. Pinatay ni Kuya Zhao yung tito ko. Bakit ka pipigil sa akin? Dahil ako ang leader. Alam ko na ikaw ang leader. Ngunit hindi ito maipapasa kahit saan. Ang pumatay ay dapat magbayad ng buhay. Siyang unang umatake ang iyong tiyuhin. Kasama ang 2 tao. Nakaturo ng crossbow sa kanila para magnakaw. At nag-shoot pa ng isang arrow. Ikaw, paano mo nalaman? Akala mo ba'y bulag ako? Kaya't wala akong alam. Sa kotsing ito, mas malinaw ang nakikita ko kaysa sa sinuman. At ano naman kung ganun? Kahit na may mali ang tito ko, hindi ito dahilan para isang estranghero ang pumatay. Huwag kang magmadali, Sun Hu. Zhao Jie, sinasabi mo bang siya rin ay may kakayahan? At ang kanyang kakayahan ay napaka-espesyal. Hindi ito panglaban. Ito ay pangpanday. Pangpanday. Madali lang iyon. Diretso siyang ikulong. Pilitin siyang gumawa, di ba? Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko kasi, kaya nakayanan ang convoy hanggang ngayon, dahil nagtitiwala ang bawat isa. Yung tiyo mo nananakot sa mga ordinaryo ng aagaw. Kahit na tumingin kami sa kabilang mata, okay lang. Ngayon, gusto pa nilang ikulong ang mga may kakaibang kakayahan para gawing kasangkapan. Mukhang nakasabi ako ng mali. Ibinalik ko. Ayos na. Si Sun Qiang ang unang kumilos. Natural lang na sumagot si Zhu Fang. Walang ibang paliwanag sa bagay na ito. Ikaw, paano mo nalaman? Ang kakayahan ni Zhu Fang sa pagbuo. Malaking karagdagan ito para sa aming koponan. Iminungkahi kong tanggapin siya sa grupo ng mga leader. Sang-ayon, sang-ayon. Karamihan ang masusunod. Kung ayaw mo, maaari naming maunawaan. Kung hindi ako sasang-ayon, ako na ang magiging tanging tumutol sa grupo ng mga leader. Sang-ayon ako. Ganyan ang kalagayan. Ako ang kinatawan ng grupo. Opisyal kitang inimbitahan na sumali sa pangkat ng mga leader. Ganito kayo nagtitiwala sa akin. Ang tiwala hindi ipinanganak. Ito ay nabubuo. May kakayahan ka. Kailangan ka namin. Ganun lang kasimple. Zhu Fang Suwan King. Siya ay tao ng daon. Lazy. Ang iyong kakayahan ay kapakipakinabang sa amin. Magsama-sama sa buhay. Makatarungang kalakalan. Sinabi ni Zhao Yu na gumawa ka ng isang panloob na baluti para sa sarili mo. Gamit ang kakaibang bangkay. Tama. Kapag may oras ka, maari mong tulungan si Li Zhen na tingnan ang kagamitan. Kailangan lang ay may materyales. Ikaw ang taong pumatay kay Sun Qiang. Siya ang unang kumilos. Huwag mag-alala, walang magagalit sa iyo dahil dyan. Si Sun Qiang na iyon. Umaasa sa pangalan ni Sun Hu. Nagnanakaw na siya sa labas, hindi na ito bago. Kung hindi dahil sa katayuan ng tiyuhin niyang si Sun Hu, matagal ko na sanang siya sinuntok. Walang pakialam kayo. Sa mga tao sa loob, huwag mang buli sa mga tao sa loob. Ito ang alituntunin. Ngunit ang mga tao sa labas, ang prinsipyo ni Zhao Yu ay, maipagtanggol sila, na hindi sila malulunok ng kakaiba. Hindi masyadong maayos ang mga panloob na kontradiksyon. Sinabi ni Zhao Yu na kaya mong mag-ukit ng kagamitan. Ako ay isang panday. Kailangan ng kakaibang sukat. Ayos lang iyon. Babalik ako sa iyo para makipagpalitan ng kagamitan. Sundin ang iyong mga patakaran. May isa pang tao na dapat kong makita. Yung pasaway. Sigurong galit siya ngayon. Si Hu ang tawag sa kanya. Ikaw si Zhu Fang. Si Sun Hu ay magiging kasapi ng grupo sa susunod. Tandaan mo yan. Si Zhao ang bahala dyan. Pero bago ang lahat, sabihin ko na ito. Mas mainiwasan niya ang magkamali. Sa kamay ko, magkapareho tayo. Huwag mong masyadong alalahanin. Hindi siya mangangahas na gumawa ng masama. Ngayon ka pumunta dito sa akin. Anong kailangan mo? Anong usapan?
Hindi ko masyadong alam. May nakita akong ilang bagay kagabi. Hindi maganda. Pag-usapan natin ito mamaya. Marami pang natitirang buto. Naubos na ang balat. May 3 bote pang dugo. 1 piraso na lang ng dugo. Maganda ang epekto. Sistema, pwede bang i-upgrade itong pang-itsa? Kumpirmahin ang pag-upgrade. Kotsing nasa ulap. 3 elite na kalaban. Hindi madaling daan ito. Nandito na ang lahat. Mag-usap tayo tungkol sa seryosong bagay. Kagabi, inilabas ko ang mga uwak. Sa mga 8 kilometro sa timog silangan. Natuklasan nila ang isang convoy. Ibang mga nakaligtas. Hindi tulad. Yung convoy ay napaka-evil. Anong ibig sabihin nito? Ang grupo ng sasakyan ay napalibutan ng isang layer ng hamog. Nang lumapit ang mga uwak, nagkaroon ng koneksyon at naputol. At nasa harapan natin ang isang kakaibang pangkat. Mga higit sa 20. 3 sa kanila ay sobrang lakas. Na nakakita lang ang uwak ng isang sulyap. Bago pa man siya mapansin. Nadiskubre siya. Hindi ba masyadong walang silbi ang mga uwak mo? Ang nakakita sa mga uwak ay isang elite na anomalya. May posibilidad na may mga espesyal na kakayahan. 3 elite na anomalya ang sabay-sabay na lumitaw. Hindi ito makatwiran. May kamalayan sa teritoryo ang mga anomalya. Kung ganoon, umiwas na lang tayo. Kung hindi natin kayang labanan, dapat tayong umiwas. Ang halaga ng pagliko ay 4 na araw na dagdag na lakad patimog. Hindi na kayang suportahan ang aming supply ng sariwang tubig. Limitado ang dami ng tubig na maaari kong maipon araw-araw. Kung maglalakad ng 4 na araw, tiyak na kalahati sa atin ang mamamatay. Ano pa ang pag-uusapan? Hindi tayo makatakbo. Hindi rin tayo makakalaban. Tumahimik ka. Sa tingin ko, kailangan nating tumira. Pero hindi sa direktang laban. Yung mga gamit mo, pwede ka bang makagawa pa ng mas marami sa maikling panahon? Kung meron kang sapat na kakaibang bangkay. Tungkol sa mga materyales, magtipon tayo. Pwede na. Pero kailangan kong malaman, paano ang paghahati-hati sa laban? Ikaw ang bahala sa malalayong pagbaril. Yung may kakaibang kakayahan. Gagawa kami ng pagkakataon para sa iyo. One King at Lizen. Ang bahala sa pagpatay sa mabilis na uri. Upang maiwasan ang higanting halimaw. Bakit ako ang dapat humawak ng pinakamabigat? Ang apoy mo ang may pinakamababang epekto sa kanila. Hindi mo kailangang patayin siya. Sapat na ang humawak. Tara, dadalhin kita para kumuha ng materyales. Kung makakagawa ng mas maraming kagamitan, gawin mo na. Hindi ito basta-basta bukas. Iyan na ang lahat. Tumingin ka dito. Ito ang bangkay ng elite na halimaw. Tama nga, may stock si Lizen. Kailangan ko ito. Mga kagamitan na na-modify. Ayon sa sinabi dati, palitan mo ng materyales. Sige, magpatuloy ka. Pupunta ako kay Zhaoyu para talakayin ang mga detalye ng plano bukas. Balat na tono, malamig na anino, hatiin. Hatiin lahat. Dalawang dugo ng buto. Dahil sa kidlat. Kung alam ko lang na ang bagay na ito ay direktang nagpapalakas ng katawan, siguradong magugulat ako. Sayang, ang bagay na ito ay para lang sa akin. Kailangan ni Lizen ng kagamitan na kayang dalhin. Hindi sapat ang braso. Sa ganitong estilo ng laban niya, dapat protektado ang mga pangunahing bahagi ng itaas na katawan. Sapat ba ito para bigyan siya ng isa pang armas? Masyadong ordinaryo ang martilyo niya. Hindi talaga makasira sa depensa ng mga elite na halimaw. Magandang ito. Kumpirmahin ang pagsasama. Sistema. Maaari bang i-customize ng sistema ang armas batay sa mga katangian ng kakayahan ni One King? Maaari bang i-customize ang armas? Siguradong magugustuhan ito ni Lizen. Ano ang magagawa ng mga ito? Inirerekomenda ang pagsasama ng espesyal na panghampas na may dugo ng Arrow Core.
Kapag tumama, umaayon ito sa enerhiya ng target at sumasabog, na nagdudulot ng mas malaking pinsala. Dugo ng pana. Wow, kayang i-redirect nito ang aking kuryente. Bukas, pagkatapos mong mag-sniper, magtago ka sa likod ko. Hindi mo kayang tiisin ang mga elite sa iyong maliit na katawan. Magpakamisteryoso ka. Ayos lang. Sapat na matalim. Tama ang bigat. Utang mo sa akin. Babayaran mo bukas pagkatapos. CJ. Nakahanda na lahat. Umalis na. Kumilos na sila. Mas maaga ng kalahating araw kaysa sa inaasahan. Dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. May 3 kilometro pa sila. Magkalat ayon sa orihinal na plano. Ako ang magbabantay sa mataas na punto. Ikaw magtago ka dyan. Sa gusaling iyon, pinakamaganda ang tanawin mula sa bintana sa 3 palapag. Tumira at tumakas. Huwag magmalaki. Sun Hyu, huwag kang magkamali dyan. Hyuje, talagang ibinibigay natin ang lahat para sa kanila. Ibibigay ang lahat. Tingnan mo, mamaya ay makikita ng batang iyon ang mangyayari sa kanya. Zhu Fang. Yung tinitingnan mo, nag-iisa na. Kumilos pagkatapos ng 3 segundo. Umurong si Zhu Fang. Li Zhen. Su Wanqing. Nakabackup ang speed type, harangan siya. Nandito na si Teacher J. Ihagis ang Molotov. Huwag siyang hayaang makalapit. Talagang hindi makagalaw. Hindi na makakatakas. Kailangan lang tiisin. Ang halimaw na ito. Sa wakas ay dumating na. Ayos lang ba? Ako. Li Zhen. Si Su Wanqing ay mabilis na bumalik. Nahadlangan niya ang buto na halimaw at nalampasan ang kanyang depensa. Papunta na siya sa inyo. Hindi ko na kayang pigilin. Magdasal na lang kayo para sa inyong kaligtasan. Gaano pa kalayo ang buto na halimaw mula sa atin, Zhao Yu? Walang 300 metro. Hindi kayo makakaalis, masyado na siyang mabilis. Sige, labanan mo. Su Wanqing.
Halika na. Kung maari lang sanang ma-decompose ito. Babala, nakakita ng abnormal na alon ng enerhiya. Nabaliw ito, kinakain ang sarili nitong tao. Hindi tama. Nag-i-evolve siya. Kidlat. Suwan King. Lumalakas ang kanyang aura. Wala nang kwenta ang pagtanggi. Hindi namin kayang tumakbo ng kasing bilis niya. Mag-ingat ka. Sobrang layo na talaga. Yung lakas niya ngayon. Hindi bababa sa 5 beses ng dati. Babala sa host. Ang buhay ay bumaba sa mapanganib na antas. Mamamatay na ba ako? Hindi, ayaw kong tanggapin ito. Sistema. Decompose mo ang lahat ng blood core para sa akin. Lahat. Ang biglaang pag-inom ay magdudulot ng seryosong side effect. Kumpirmahin mo ba? Mabilis na kumpirmahin. Ang lakas ay nag-iinit. Pero hindi magtatagal. Matutunaw pa ba ang bangkay ng sistema na iyon? Nakita ang labi ng Elite Monster isa. May posibilidad na makuha ang Blood King Core. Nakatagong lahat ng esensya ng halimaw na ito. Kung hindi ka tumaya, tiyak na mamamatay ka. Kung tumaya ka, may pag-asa ka pa. Inilunsad ang limitadong pagbuwag. Kakainin ang lahat ng halaga ng enerhiya para makuha. Pagkatapos inumin, magdudulot ito ng hindi mahulaan na epekto. Ito na ba ang lahat ng lakas mo? Ito. Ano ito? Ganap na nagbago ang kanyang hininga. Aking turno na. Kapangyarihan ng dugo, super frequency. Gusto mong kumain, di ba? Kapangyarihan ng dugo. Hatol. Zhufang. Ikaw kanina iyon ay. Huwag mo munang isipin iyon. Tulungan mo akong tingnan ang likod ko. Sobrang sakit. Ang sugat mo. Paano ka pa nakakatayo? Ang kakayahan ko ay pansamantalang huminto ng pagdurugo. Huwag kang gumalaw, aayusin ko ito. Ang lakas niya talaga. Tao, tayo na. Tumahimik ka. Bumalik tayo sa kampo. Bumalik ka at makipag-usap. Hindi ligtas dito. Sa tingin ko mas mabuti kung dito. Ay tapusin na si Son Hugh. Babalik na lang tayo sa usapan. Nakatutok ang tao ko sa kanyang pamilya. Hindi siya makakatakas. Zhao Jie. Hindi pa lumalabas ang Misty Convoy. Nanonood sila mula sa malapit. Nanonood. Simula ng laban. Nandyan lang sila 3 kilometro ang layo. Yung mga uwak na pinakawalan ko. Hindi makalapit. Yung ulap ng abo ay hindi pa natatanggal. Yung convoy na iyon ay gustong ubusin kami. Mga pasaherong bumaba na sa istasyon, bumaba na. Kaya kong harapin ang mga karaniwang kakaiba pero itong sasakyan. Nakatukoy na nakalalasong gas na pumasok. Iminumungkahing gamitin ng host ang filter ng supernatural na kakayahan. Nagsusuka siya ng lason. Dali-daling tapusin. Hindi na ako mag-evolve ng matagal. Mga pasahero na nasa istasyon, bumaba na kayo. Kayang kong harapin ang ordinaryong kakaibang nilalang. Para sa pagputol ng ulo, walang silbi ang karaniwang atake. Huwag na niyang hayaan siyang magbuga ng lason ulit. Zhufang, subukan mong mag-sniper. Suwan King, tulungan mo akong makahanap ng daan, Suwan King. Sobrang makapal ng armor.
Ang mga bagay na ito ay magpoprotekta sa kanya. Kaya kong harapin ang kakaiba. Pero ang sasakyan na ito ay nag-recover. Wala na akong lakas. Ito na ang level 3. Hindi na ako lalaban. Sumpa, hindi pa ako nakakabawi. Limitado ang enerhiyang mayaangat. Sandali, Son Hugh. Mukhang kailangan kong pasalamatan ka sa pag-iwan ng isang kamay. Kapangyarihan ng dugo. Kontrolin ang pagsabog. Ang ganda ng isip mo. Nasaan si Zhaoje? Zhaoje, huwag mo akong galawin. Sobra na ang nalanghap na lason. Masyado na akong matanda. Hindi ko na kaya. Walang silbi ito. Magtipid ka ng lakas. Zhaoje. Ano ang maitutulong ko? Meron. Lumapit ka. Ang aking kakayahan ay maaaring ilipat sa uwak. Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. CJ. Mabuhay ka. Sabi niya may bagay sa loob ng boss. Sasama ako sa'yo. May sugat ka. Doon ka na lang magbantay. Ako na ang papasok mag-isa. May dugo pa sa likod mo. Hindi ka mamamatay. Mas matindi pa sa sugat na ito, napasan ko na. Huwag matakot. Ano ka ba? Ano itong sasakyan na ito? Ako. Ang driver na pinasok. Gusto nilang gumawa ng kontroladong kakaibang bagay. Gamit ang buhay na tao bilang sentro. Ang tagumpay ay isang armas. Ang kabiguan naman. Ganito ang bagay na ito. Ano ang bagay na iyon? Saan ito nanggaling? Bumaba mula sa langit. Malaki. Malapit nang dumating ang ikalawang malakas na alon. Salamat. Patayin mo ang sasakyan na ito. Maaari na akong magpahinga. Ano ang nasa loob? Buwan. Marahil mas maikli. Darating na ang pangalawang alon ng kakaibang sitwasyon. Ano ang nasa loob? Isang buwan. Marahil mas maikli. Malapit na ang ikalawang alon ng kakaibang daloy. Patay na ang puso ng sasakyan na ito. Ngunit nariyan pa ang balangkas. Lizen, tulungan mo akong mangolekta ng mga sirang sasakyan sa paligid. 4 na sasakyan. Ibigay mo sa akin. Mula ngayon, ito na ang ating bagong tahanan. Magandang sasakyan. Maaari ba akong umakyat at tingnan? Umakyat ka na, Su Wan King. Tingnan mo rin ang loob. Ang depensa at atake. Sapat na para sa ngayon. Malinis, walang bakas ng kakaibang bagay. Nagsisimula ang sistema ng makina. Saan tayo pupunta? Sa timog. Doon may malaking pagtitipon. Kailangan natin ng tao. Kailangan natin ng materyales. Kailangan natin ng kakayahang harangan. Ang susunod na kakaibang alon ng kapangyarihan. At si Sun Hugh, wala na, wag na nating alalahanin. Isang inutil na may sira ang kamay. Hindi makakagawa ng alon. Kung gusto niyang mamatay, sa susunod na pagkikita, iyon na ang kanyang katapusan. Kung gusto niyang mamatay, sa susunod na pagkikita, iyon na ang kanyang katapusan. May nangyayari. Huminto ka. Ano ang natagpuan? Mayroong bagay sa ilalim ng lupa. Malakas ang pag-alon ng enerhiya. Bababa ako para tingnan. Sumama ka sa akin. Matagal ko nang gustong mag-ehersisyo.
Kayo dalawa, bumaba kayo. Ako na lang ang magbabantay sa sasakyan. Mauna na ako. Sundan mo ako ng 5 metro. CJ. Hindi ito gawa ng tao. Anong bagay ito? Bakit parang nanginginig ang likod ko? May nakatingin sa atin. Narito na naman ang mga nagdadala ng kamatayan. Kaya nitong magsalita. Hindi ka ordinaryong kakaiba. Nagpapakasawi. Nakakapagsalita ito. Hindi ka basta-basta kakaiba. Kakaiba. Ako. Mas mataas ang karangalan ko kaysa sa mga insekto nyo. Sino ka? Sino ako? Dati akong. Sige na. Kahit anong sabihin ko, hindi mo maintindihan. Kayo mga tao, ay karapat-dapat lamang na maging pagkain. Ang katawan na ito, ay akin. At ang sandatang iyon ay akin din. Kayo ang mga naghahangad mamatay. Ako ang magpapalayo nito. Kunin mo ang baril na iyon. Ikaw lang mag-isa. Malaki ang katawan nito. Mabagal ang pag-ikot. Sustentuhan mo, ako iyon. Akin iyon. Iyo. Tanungin mo muna ang aking panggulong. Hindi ka makakagamit nito. Impossible. Tanging ang napiling tao lamang ang makakagamit. Ngayon, aking turn na. Insekto, ito ang pinilit mo akong gawin. Nagliliyab na dugo. At may ikalawang yugto. Ilagay mo sa akin. Walang silbi. Kaya mo pa, Lizen. Ayos ka lang ba? Hindi ka mamamatay. Hanapin mo nga. Sa silangang sulok may isang bagay. Ito ba yun? Tapos na ang upgrade. Ang bagay na to ang galing. Anong pangalan nito? Walang sinabi ang sistema kung ano ang pangalan. Tawagin na lang natin ito. Kidlat, di ba? Maganda ang kidlat. Ito ay mga labi ng dayuhan. At ito pa, dayuhan. Seryoso ka? May isang halimaw sa ilalim ng lupa na marunong magsalita ng tao. Binusog ni Zufang ang ulo niya ng baril. Hindi mo nakita yung laban na yun. Babalik tayo na lang sa susunod. Hindi dito ligtas. Maaaring hindi isa ang halimaw na yun. Sa ilalim ng lupa, may isang halimaw na nakakapagsalita ng tao. Binusog ni Zufang ang ulo niya ng baril. Hindi mo nakita yung laban na yun. Babalikan na lang natin. Hindi ligtas dito. Maraming posibleng hindi isang halimaw lang. Kaibigang naglakbay mula malayo. Ako ang may-ari ng Stone Fortress. Yan Feng. Gusto mong pumasok sa lungsod. Kailangan sumunod ka sa mga patakaran. Anong klase ng alituntunin? Kalahati ng mga supply ibibigay. Yung binagong sasakyan sa akin. Magparehistro ang mga tao ninyo. Sumunod sa utos. Hindi inasahan ni Zufang na. Ako'y buhay pa. Kung marunong ka, yumuko at magpasalamat. Ibigay mo ang sasakyan. Nanalo ako sa pustahan. Talagang hindi siya nagbigay ng pagkakataon kay Sonhu na makapagsalita. Ngayon, ikaw na. Sunhu, ikaw talaga. Talagang pinahirapan mo ako. Gusto mong tumakas. Zufang, maghintay ka. Ang makaligtas ng matagal sa katapusan ng mundo ay siyang panalo. Mula ngayon, ang bastion ng bato ay akin na. Lahat. Na gustong manatili ay dapat sumunod sa mga patakaran. At ang gustong umalis ay huwag hadlangan. Ngunit kung sino man ang muling mga has na gawing material ang mga buhay, ito ang magiging kapalaran nila.
Pero kung sino man pang mga ahas na gawing gamit ang buhay ng tao, ito ang magiging kapalit. Ang pangalan ko ay Zufang. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa Panshik Fortress. May 3 alituntunin lang. Una, bawal pumatay at mangurakot. Pangalawa, bawal magtago ng mga ari-arian. Ang mga nagtatrabaho ay may makakain. Ang kakaibang alon ay darating sa loob ng 7 araw. Sa kasalukuyan ninyong depensa sa lungsod, hindi ito tatagal ng 1 gabi. Kaya simula ngayon, lahat ay makinig sa aking utos. Hindi ako nag-aalaga ng mga tamad. At hindi ko pinapabayaan ang mga walang silbi. Gumawa ang mga kayang gumawa. Yung mga kayang makipaglaban kayo sa akin sa susunod na buwan. Ako ang gagawa ng mga materyales, armas, at pader. Lizen, ikaw ang bahala sa pagbilang. Lahat ng mga mandirigma. Hatiin sa 3 grupo, pagsisiyasat, malapitan, at malayo. Bigyan mo ako ng listahan bago magdilim. Ibigay mo sa akin. Naiintindihan. Handa na ang Blood Refining Industrial System. Kasalukuyang antas ng depensa at atake, level 2. Na-detect ang host. Na-take over na ang bagong base, ang Fortress ng Bato. Iminumungkahi na i-activate ang protocol para sa pagpapalakas ng depensa ng lungsod. Gaano katagal bago dumating ang kakaibang alon sa lugar na ito? Ayon sa pagbabago ng enerhiya ng Blood Sea, ang ikalawang wave ng kakaibang alon ay papalapit. Sa loob ng 14 na oras at 7 araw, mararating ang puwerto ng Bato. Gusto mong tingnan ang kasunduan sa pagpapalakas ng depensa ng lungsod. Inirerekomendang plano. Natuklasan ang material na maaaring palakasin. Tiyak na nakapag-imbak si Yan Feng ng maraming bagay. May mga kakaibang bangkay na buo pa. 47 ang bilang. Yung mga labi siguro. Makakabuo ng 20. Marami na kanina. May mga pinasabog pa kaming ilang sasakyan. Lahat ng mga kakaibang bangkay. Mga piraso ng buto, kaliskis at dugo. Ipon-ipon lahat sa plaza. Mga bakal at metal na basura. Itupi sa ilalim ng pader ng lungsod. Ibahagi ang ibang mga supplies ayon sa pangangailangan. Unahin ang pagkain ng lahat sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ano na? Dumating na ang kakaibang alon. Hindi problema ang dalhin ang pagkain. Hindi ko kayang dalhin. Kahit gaano karami, walang silbi. Natapos na ang pagbuwag. Sapat na. Gumawa muna ng bitag at arko. Ang bagay na ito ay otomatikong tumatama. May pagtutok sa kakaibang presensya. Epektibong sakop hanggang 400 metro. Kailangan mano-manong magdagdag ng bala. Pero otomatiko ang pagbabaril. Natapos na rin sa kabilang side ang bilang. Yung kayang tumama ay hindi kasama, ikaw at si Wan King. May kabuang 137. Kabilang dito ang kayuan Yanfeng. May 12 alipin na may supernatural abilities. Lahat sila ay kontrolado ng mga electric collar. Nabunot ang collar. Nabunot. May 6 na handang manatili. Ang iba pang 6 ay nagsabing aalis. Hindi ko sila pinigilan. Ayos lang. Ano ang mga kakayahan ng mga natirang 6? 2 lakas na pinalakas. 1 mabilis. Kayang patigasin ang balat. 1 naglalabas ng nakalalasong likido. At 1 pang medyo kakaiba. Kayang pansamantalang maglaho. Lahat ay ginamit lang bilang mga alaga ni Roxil. Walang formal na pagsasanay sa laban. Nasa iyo na ito. 7 araw. Hindi ko inaasahang mapapatay nila ang mga elite. Basta huwag lang silang maging sagabal. Huwag kang mag-alala. Mas epektibo ang paraan ko sa pagsasanay ng tao. Kaysa sa kwelyo ni Yan Feng. Nagsimula na ang otomatikong produksyon ng mga crossbow bolts. Kasalukuyang kapasidad, 20 karaniwang palaso bawat oras. Kailangan ng manong-manong pagsasama para sa dugo ng palaso. Sapat na ang mga karaniwang palaso para sa depensa ng lungsod. Iwanan ang dugo ng palaso para sa manong-manong paggawa. Para sa mga elite. 1 araw ka nang hindi kumain. Hindi ako gutom. Trap turret production line. Ang mga kakayahan mo. Gustong-gusto ni Yan Feng. Hindi lang niya gusto. Gusto niyang agawin. Kahit na makuha na, hindi naman niya magagamit. Kaya nang pinatay mo si Sun Hu. Sadyang ginawa mo ito sa harap niya.
Sa harap ng lahat, magtipid ng oras. Wala akong oras para makipagpalitan ng mga sutil na isip sa kanya. Kaya ngayon, may oras ka bang pag-usapan? Kung gaano kalupit ang kakaibang alon. Ang unang alon ng kakaibang alon ay pampagana lamang. Ang tunay na lakas na pinakawala ng dagat ng dugo ay kayang talunin ang karaniwang kakaibang lakas. Tumaas ka ng isang antas. Dumarami ang mga elite na kalaban. Magkakaroon din ng mga bagong uri. Halimbawa, mga lumilipad. Mga pangmalayo ang atake. Sapat ba ang 7 araw? Kahit hindi sapat, kailangang tiisin pa rin. Huling bagay, Enerhiya Shield Generator. Kailangan ng mga piraso ng dugo ng hari at mga piraso ng alien alloy. Nasa sasakyan lahat. Pwede mo bang bantayan ang production line? Gagawa ako nito. Nagsisimula ang konstruksyon ng Enerhiya Shield Generator. Masakit. Kaya nitong tiisin ang mga espiritu. Kaya nitong tiisin ang 15-20 na direktang atake. Tulad ng antas ng mga buto. Mga 10 beses. Sapat na iyon. 10 beses ay sapat na para basagin ang kanyang ulo. 9 na araw ay sapat na. Bago dumating ang kakaibang alon. 6 na araw at 23 oras. 7 araw. Sapat na. Malapit na ang kakaibang alon. 6 na araw at 23 oras. Narito na. Napakarami. Dami. Maaari bang tantiyahin? Sabi ng uwak, hindi bababa sa 600. Patuloy pang dumarami. Ano nang ikinababahala? Nandito ang lungsod, nandito ang tao. Ihanda ang arbalet. Makinig sa aking utos. Lumilipad na halimaw. Nakita na. Unahin ang mga kanyon sa panghuli sa kanila. Hintayin silang pumasok sa bitad. Kanyon. Iputok. Itigil. Hintayin silang pumasok sa bitad. Grabe. Wala silang takot sa kamatayan. Ganyan ang kakaibang alon. Walang takot. Tanging likas na ugali lamang. Hindi tatagal ang bitad. Malayang mag-fire ang mga arbaleta. Lahat ng mga bowman. Itutok sa harapang linya. Umaakyat na ito. Papasukin mo ang iyong mga mutan. Macheng Zhaoxi. Harangan ang pag-akyat. Dalhin ang mga sugatang pababa, bilisan. Sonic Attack. Nag-ipon ito ng lakas. Sapat ba ang range ni Zhu? Pumunta. Kaya pa ba? Hindi mamatay. Pero nawala ang flying monster. Tatlo. Gaano pa katagal-tatagal ang crossbow turrets? Handa na ang energy shield. Oin, handa na ang energy shield. Hintayin silang bumangga sa pintuan ng lungsod bago buksan. Babangga ito sa pintuan. Buksan ang proteksyon. Hindi ito tatagal ng ilang beses. Ikaw ang magbantay sa pader ng lungsod. Bababaan ko sila at papatayin. Limang minuto. Sapat na.
Natututo na ako. Pero mabagal ka masyado. 80%. Nakaligtas tayo. Pansamantalang bilang. 163 namatay. Mga kakaibang bangkay na nakatambak sa labas ng bayan. Nakaayos na ang mga tao natin. Hintayin ang sama-samang libing. Nasaan si Lizen? Nasa pader ng lungsod, binibilang ang mga bala. Dalhin lahat ng kakaibang bangkay sa labas ng lungsod. Sa loob. Aayusin ko lahat ngayong araw. Bukas, sisimulan na ang muling pagtatayo ng depensa ng lungsod. Kaya pa ba ng katawan mo? Sa ilalim ng katapusan ng mundo. Kung nais mong mabuhay, kailangan mong magtiis.